Hi guys, welcome to my channel, Rivera Mix Vlog. For today's video guys, tayo ay magre-repotting sa ating orchids. Iaayos po natin at ikakat po natin yung mga lumang roots niyan para maging malusog ang kanyang mga dahon para mamalaklak. So yan guys, bumili ako yung stagnant na ilalagay ko dito kasi nga kulang na yung stagnant yan. Itong mga orchids na ito binili ko pinulot ko lang kasi tinapon na nila yung mga nila nung Chinese New Year, tapos nung naubos na yung bulaklak, tinapon na nila. So kinuha ko naman kasi sayang. Ang mahal kasi yan pag bibilhin mo sa shop, sa flower shop, mahal yan, lalo na pag may bulaklak na. Kaya pinulot ko, kinuha ko, tapos nung medyo na siya, kasi halos mamatay na yan kasi dry na siya. So diniligan ko, inalagaan ko, ayan, nagkadahon ulit. So ngayon tanggalin natin yung mga namatay na ugat, yung lumang roots niyan, tanggalin natin, and then lagyan natin ng panibagong stagnant para maging malusog ang mga orchids natin. So ayan guys, unti-unti ko siya, inisa-isa ko siya, tinanggal dun sa ating plastic pot, and then ginugupit ko yung mga ugat niya na namatay na. Ayan. Tamang-tama ito guys pagka mabubuhay ito. Ngayon ay September, October, November, December. Pag nag Chinese New Year, mamumulaklak ulit itong mga orchids na ito. So pag namulaklak ito guys, bibidyohan ko ulit para makita ninyo kung gumanda nga siya, kung nabuhay siya o hindi. So makikita nyo ngayon ay magpapanibago siya ng mga dahon. So after 2 months magiging na siya, maganda. I-update ko kayo guys pagka naka-recover na itong mga orchids na ito. Ang ganda ng mga bulaklak nito guys, kaya nanghinayang ako kasi ito yung pot na yan, yung malaking pot na yan na pinaglagyan, yan yung tinapon nila yan, buo talaga yan. Ito yung mga nasa pot na yan. Kung may bulaklak yan na bibilhin mo sa shop, mahigit $1,000 in Hong Kong dollars yan. Kaya mahal yan pag Chinese New Year na may mga bulaklak. Pero after 1 month lang yung bulaklak, itatapon na nila. Pag nalanta na yung bulaklak, tatapon na nila. Ganun yung mga Chinese. Kasi nireregalo kasi sa kanila yan ang mahal yan tuwing Chinese New Year. Pero after Chinese New Year, medyo mura-mura na kasi hindi na masyadong mabili. Kasi ayaw nilang nag-aalaga sila na sila yung magpabulaklak. Binibili nila during Chinese New Year, pang display yan na may bulaklak na. Yun ang nila. Pag Chinese New Year kasi nila, ang daming mga bulaklak. Yun ang mga
decoration nila dito. So yan. Ako naman, kasi hindi naman bumibili si amo, maliban sa hindi sila mahilig sa mga ganyang bagay. Mahilig sila kung may magbibigay, pero yung bibili sila, hindi sila nag-aaksaya ng mga pera nila ito sa mga bagay lang na yan, kasi practical sila amo. Kaya ako, namumulot ako pag may tinatapon. Kaya marami kaming bulaklak na hindi binibili. Kasi kaya ako kinuha ito, kasi ang plano ko, iuwi ko din ito sa Pinas pag umuwi ako. Ilalagay ko sa box and then balutin ko siya ng maayos para pwede ko siyang i-shipping. Kaya pagtiyagaan ko siyang buhayin. At pagka dumami yan, iuwi ko yan sa Pilipinas. So yan guys, tignan nyo. Ganyan lang. Kaya bumili ako ng Spagnat. Yung Spagnat din yan, mahal na din ngayon. Kasi yung isang balot na malaki dati, 20 lang. Ngayon, $30 na. Kaya mahal din. So, ganyan lang yan guys. Gawin natin para maging maganda siya. So, binabasa ko siya, nilalagyan ko ng tubig. Tapos, every 1 week lang yan guys. Kung natuyo na yung Spagnat, ibabad mo lang yan sa tubig para hindi siya mamatay. At saka hindi pwedeng nababasa yung dahon, kasi pag nababasa yung dahon yan, nabubulok siya. So, yun yung kaya kailangan hindi mabasa yung dahon ng ating orchids. Ayan guys, kasi pag hindi mo tanggalin yung mga ugat na yan na namatay na, hindi rin siya mag-blue blooming. Kaya kailangan linisin. So yan. Ganyan lang ang gawin natin. So, once a week, binababad ko ito sa tubig para madilig siya. Kasi pag dry na yan, wala nang masisipsip na tubig yung ugat. Kaya kailangan ibabad ulit. Once a week. Para hindi siya... Kasi pag marami namang, masyado namang matubig, namamatay din siya. Ayan. So, okay na siya. Bali, yan, ilang marami yan sa yung isang pot na yun. Laman niya lahat yan. Siniksik nila lahat sa isang paso. Kaya ang ganda nung may bulaklak siya. Maganda siya. So, pag namulaklak ito mga guys, pag namulaklak itong mga orchids na to, bibidyohan ko para makita niyo. Ipopost ko yan.
kailangan malinis talaga yan. Kasi hindi na siya makahinga sa loob ng ng pot niya kasi marami na siyang ugat. So hindi na siya mag-bloom kasi hindi na siya makahinga pa. Kaya kailangan tanggalin yung lumang roots. So, ayan na. Nakailang na rin. Malapit na yan matapos. Alam ko, makukuhay pa to. Ito alanganin na mabubuhay ito pero meron siyang meron siyang panibagong puno. Kaya magbasakalay pa rin ako lalagay ko pa rin siya kasi baka sakali mabuhay pa siya, sayang din naman. Meron siya kasing maliit na bagong sanga na lumalabas. Kaya lalagay ko pa rin. So ayan na guys. Punasan natin yung dahon para maging malinis siya. Kasi napaka-sensitive po ng orchids. Pag pinabayaan mo lang, hindi siya mag-bloom. So, kailangan talaga alaga. Pupunas-punasan mo yan. Pag nabasa yan, mabubulok yung dahon niya. Kaya kailangan yung dahon yan. Hindi talaga dapat na tutubigan. So, ayan guys. Ayan guys, tapos na tayo. Thank you for watching. Please subscribe Ami Rivera Mix Vlog. At click nyo na rin ang bell notification